hindi maaring hindi ka mapapalingon at iisipin mo na kung saan kaya ang daan para mapuntahan yung bundok na yan. Wow, abot pala dito ng ano, kalsada oh. Wow. Good morning. Welcome sa bayan ng Taysan. At lumabas muna tayo sa ating bayan. Bayan ng Batangas City. Karatig bayan din naman. At Batangas pa din naman ito. So yun, dun sa pinanggalingan ko yun mga part. Medyo tumigil lang tayo na konti. At ayun, scout na mapupuntahan dito. So kanina ang daming nagdadaan na mga truck. At yun, labasan pala ng truck sa mga gantong oras. Alas 8 ng umaga mga part. Okay. Meron lang ako nakita dito sa aking paghihikap mga part. Ipapakita ko sa inyo kung abot ng ating camera. Pero nakapagpalipad na ako doon ng drone kanina mga part sa pagkakatigil natin doon. Ayan, sa ating harapan. Medyo malayo siguro sa itungkuhan ng ating GoPro, pero may bundok dyan sa ating harapan na palagi kong na din naman itong nadadaanan. At aking kumbaga nakikita ko na din. At medyo talagang agaw pansin kung sakaling mapapadaan kayo dito sa Taysan mga part. Dito sa parteng Barangay Dagatan. Meron siyang napakagandang bundok. At diyan sa bundok na yan mga part, diyan sa unahan na yan, ay ewan ko lang kung nakikita nyo, pero sa personal ay parang yung may bato, kitang kita yung pagkabato mga part. So ating pupuntahan ngayon mga part. Gustong gusto ko din na marating yan, dahil na palagi kong nakikita ano ba yung masaglit natin, at para may pakita ko din sa inyo kung ano yung sinasabi ko na itsura nito sa malapitan. Kasi nga napaka kumbaga agaw pansin o kay takaw tingin kapag mapapadang kayo dito sa may Taysan. So kanina ay mga bandang mag 8 pa lang ng umaga, or siguro mga 7:30 ay yun, nakarating na tayo dito sa bayan ng Taysan. Yan, okay, tangkita yung mga part. Oh, ayan. Ayun, kanina pa nga ako nakapasok dito sa bayan ng Taysan mga part. Tapos ayun, nag-scout na nga ako, kagaya ng nasabi ko. Titingnan natin kung saan tayo pwedeng pumasyal. So yan na nga, napansin ko ulit yung bundok na yan. Yan yung bundok na tinatawag na Baklas. Kumbaga Mount Baklas or Bundok Baklas dito sa bayan ng Taysan. Napakaganda mga part sa personal. So kanina ay pinuntahan ko. Meron akong nakitang daan na may nakalagay na yung signage to Bundok Baklas. Tapos inakyat ko saglit, kaso medyo malumot mga part, kaya bumalik ako. So nagtanong-tanong ako sa ibang mga nakakasalubong ko, ay may tinuro akong ibang daan. So yung nadaanan ko na din pala kanina bago tayo makapunta dito sa areang ito. Medyo yan, may mga makakasabay ninyo dito, mga malalaking truck. Yan. Unahan natin na konti. Labas na ng truck ngayon. Okay. Siguro nagtataka kayo kung bakit naglabas ako ng Batangas City. So babalik tayo dun sa mga bulubundukin na lugar sa amin sa Batangas City mga part. Hindi pa ako tapos doon. Medyo maulan nga lang itong nakarang araw, kaya medyo papatigasin muna natin yung mga lupa. At medyo natatakot naman ako na doon ako magka-aberya sa gitna ng kabundukan. Kaya ayun, pass muna tayo doon. So eto, malapit-lapit na itong Ayan, nadaanan ko na pala to kanina.
So nakapagtanong-tanong na ako kanina sa mga nadaanan ko kung may iba pang daan bukod dun sa napasok natin. So ito, ay medyo pataas pa din oh. Ang sabi, pag pinasok daw ito ay dire-diretso na papunta dun sa mismong bundok Baclas or Mount Baclas. Medyo may tubig, so pasaan tayo, kaliwa kanan. Kasi dito tayo sa kaliwa kasi na doon parte ang bundok na pupuntahan natin. So sa pagkakaalam ko, dahil sa pagtatanong-tanong ko na din kanina, ay diretso naman ang motorsiklo. Pero kapag basa daw ang daan ay medyo mahirap kasi malumot at saka may parteng maputik. So dire-diretso tayo. O ano kaya to? Ay, resort, may swimming pool oh. Hindi ko na tinignan sa mapa. At sabi dire-diretso daw lang, diretsohin ko itong daan. O maganda naman. So ayos, daan pa din to, kalsada pa din. Medyo nahahaling ako na kumbaga talagang gustong gusto ko yung mga parting bundok, mga part. Pero mas gugustuhin ko yung mas gusto ko pa din yung kayang ahonin to motorsiklo ay siya sa maglakad. Pas muna tayo sa mga mahabang lakad din. Medyo mahina ang ating stamina. Ayun. Malapit-lapit lang naman ito mula dun sa kalsada na pinasukan natin kasi abutan na. Kaya siguro mga lang to, wala pang 10 minuto. Oops. Yung ginagawang daan dito hindi pa lang sementado. Medyo matarik to. At ayan ay meron ding may mga lumot-lumot din dito mga part kasi parang na dito yung kumbaga liblib. O kumbaga hindi masyadong nasisikatan ng araw ang parting ito. Although may nakikita naman kayo dyan na sinag ng araw, pero madami kasing mga puno na hindi natatakpan yung mga kalsada dito, kaya hindi ayun ito yung mga part. Wait lang, yan makita ko diyan kanina, hindi ko lang sure kung abot ng record ko. Basta pagdating doon sa babang yon, natatanda ko na parang may magwaway dito. Tapos bumalik na ako kasi sobrang tarik hindi ko na nakita na may daan pala dito. Itong nasa sa likodan natin na ganito. Kasi iniisip ko kanina kung tutuloy ako pataas ay mahihirapan ako bumaba. So ito, ayun, dito na pala ang diretsyon nito. Diretso rin lang natin. Tingnan natin kung hanggang saan. Okay, may bahayan dito, pero parang private yun Pinako si Jesus sa krus. May mga yung parang sa yung Semana Santa, yung mga nangyari kay Jesus noong mga panahon niya. Ay, ito. Ayun. Kita ko na mga part. Yan, nasa harap na natin. Tabi-tabi po. So ibig sabihin dito ang daan, hindi doon. So tingnan natin. Ang ganda. Ano bang tawag mga part sa ganyang bundok? Mamaya papakita ko sa inyo. Kasi kung sa mga sa mga napapanood ko sa mga parting dagat, mga limestone ang tawag kapag yung parang namuo. Pero ito hindi man ako ganun kaalam pagdating sa mga tawag ng mga bundok. Pero kumbaga mahilig ako sa mga bundok, pero yung mga tawag lang hindi ko alam. So mamaya papakita ko sa inyo mga part ang itsura nitong Mount Baclas. So makiki-comment naman dyan kung anong tawag or anong klaseng bundok ito, kasi may mga tawag-tawag naman dyan Oops. Nilagyan nila ng graba dito sa parting ito para hindi magputik. Ito siguro yung sinasabi ng napagtanungan ko na kapag maulan ay maputik. So nilagyan nila ng graba.
Okay, medyo malumot dito mga part. Yan. Oy. Oy. Abot pala dito ng ano, kalsada oh. Wow. Nakikita nyo ba yung ano? Yan, yung bundok na yan. Yan yung tinatawag na Mount Baklas dito sa bayan ng Taysan. Napakaganda no? Buhat dun sa baba sa pinaka main road or highway dito sa Taysan, Batangas ay matatanaw yung ano, yung bundok na yan. Napakaganda sa ano yung kumbaga kagaya ng nasabi ko kanina. Medyo ano siya yung takaw tingin na kapag mapapadaan ka ay yung kumbaga hindi maaring hindi ka mapapalingon at iisipin mo na kung saan kaya ang daan para mapuntahan yung bundok na yan. May mga bahayan pala dito. Hindi ko sigurado kung private ito. Yan o. Ay private nga. Sanctuary. Ano kaya yun? Ibig sabihin no trespassing. So yan mga part oh. Yung baba niyan, sa baba yan yung parang pinaka highway na kung saan ay matatanaw nga itong bundok na ito. Saglitin lang natin. Buhat sa baba mga part, doon sa may simbahan ay kung ano pamilyar kayo sa ano sa simbahan dito sa Taysan, doon sa San Lorenzo Ruiz Parish, doon sa baba ay yung pinaka view ng simbahan. Butas kasi siyang simbahan. Kumbaga tagusan mula doon sa pinaka mismong altar doon sa may pinaglimisahan ng pare ay kitang-kita itong ano, itong mismong bundok na ito. So napakaganda kaya kumbaga parang ano siya, yung kumbaga parang tourist attraction na din sa mga nagra-rides. Hindi maring hindi dadaanan ito. Tabi-tabi po. Siguro may bahayan dito pero may nakaano na, hindi tayo makakalapit. Ayun, tabi-tabi po. So ito na mga part yung tatlong cross dito. Ayan, ang dami ng may ano, lugar na may tatlong cross. Pero ngayon ko lang napuntahan itong tatlong cross dito sa Taysan. So ito yung nakikita ko na mga pinupuntahan ng mga nagpupunta dito kapag mahal na araw. So yun si Blossom mo. Kita ba sa malayo? Ayun oh. Meron doon sa itaas na parang pinaka view deck. Siguro private na yon. Ang ganda siguro doon, mas lalong kitang kita yung view. Kasi itong mga part oh, papakita ko. Ayun oh, napakaganda ng ano, ng kabundukan. So mas mataas pa tayo din sa mga bundok na nakikita nyo yan. O, tapos itong nasa harap natin yung sanctuary. Ayun, hindi ko lang alam kung ano yung meron dyan sa sanctuary na yun. So nakalagay private, kaya hindi tayo pwedeng entrance dyan or pumunta sa may malapit doon kasi meron naman siyang babala. Ang lakas ng hangin.
sobrang lakas ng tulak ng ulap. Kaya hindi na ako nakapagpatas ng drone. Natatakot ako. Baka mamaya kasi may bigla na lang dumagit na lawin or agila. Kasi madami ako nakikitang lumilipad dito. Yun ang nakakatakot kapag sa may parting kabunduan ay nagpapalipad ng drone. Siyempre aasahan nyo na possible na madagit. Kahit pa maliliit na na ibon ay maaaring kapag sumalpok sa drone ay mag-crash ang drone. Pero kitang kita nyo naman napakaganda talaga. Ang bilis na lang gumalaw ng ulap. Dadaanan ka ng ulap, lililom. Tapos ngayon, aaraw. Ang ganda talagang tingnan itong bundok na ito. Tabi-tabi po. Ayun ang sinasabi ko. Yun Ito. Yun, isa. Dalawa. Nagtago na yung isa. Tatlong lawin. Hindi ko sigurado mga part kung lawin yun o agila. Ano ba yung yung tawag dun sa puti ang puti ang pinakaulo, tapos medyo mapula, parang maroon ang pinakabuong katawan. Yun malamang hindi nyo nakikita sa sa video natin. Pero tatlo ang umaaligid. Kaya nakakatakot magpalipad dito. Ayun Ayun na doon sa kabilang parteng yun. Okay, matapos ang halos isang oras na nakatambay tayo dito, ay napakasarap ng kaganda talaga ng ang kabilang bundok. Tapos yan ang ganda sa personal, promise mga part. Kaya kung mahihilig kayo sa mga gantong kabundukan or mga picture sa mga ganyang klaseng lugar, ay puntahan nyo ito mga part. Kagaya nasabi ko kanina, ay nasa Google Maps lang yan. So tayo ay utay na. At medyo ewan ko ba, darating yung kumaga diga, pagka yung magpapasko months ay malamig. Pero ngayong araw na ito napakainit. Pero nasa itaas tayo ng bundok. Sa bagay wala tayong silong doon. Kaya ayun, tayo ay medyo bilad sa initan. So dahan-dahan lang mga part Kita nyo ba yan? Oo, medyo malumot. Kaya kung kayo ay pupunta dito sa Mount Baclas na kumbaga umuulan, ay mag-ingat kayo. Or much better na itaon nyo na hindi umuulan. Kasi medyo ang daan dito ay medyo malumot. So sundin yung daanan nyo, dinaanan natin kanina. Kasi dun sa una kong pinuntahan, kaya bumalik ako, ay medyo kumbaga malumot. Mahihirapan kayo doon bumaba. Kasi pagka pabalik mga part ay palusong na. Delikado yun. Oops, medyo sumasayaw ang ating gulong kasi graba. Okay, may pupuntahan na naman tayong bagong bagong puntahan. Masarap yung puntahan sa pagka yung Biyernes Santo. Kasi madami ako nakikita na may nagpipicture dyan. Saka wait lang. Ayun, kaya pala medyo kakaiba. Ayun. Ugaliin yung isip or ilak itong nasa may leg ng helmet yung mga part. Delikado kapag hindi.
Ayun, dahil ito mga part, oh, yan, kumbaga Station of the Cross. Pinako si Jesus sa krus. Ito na tayong pinakahulo. Ay, meron pa doon sa ano, nadaanan natin. Ayun, baba tayo. Ay, si ate. Siguro ano, taga dito doon sa bahayan doon sa baba. Ayan, kung mapapansin naman ninyo, kung dito tayo dadaan kanina, oh, tapos biglang uulan. Napaka ano, ang hirap. Medyo takot pa naman ako sa ganyang medyo lumutin. Dito may lumot pero parang mas dinadaanan ito ng sasakyan, o kasi merong bakas ng gulong. Pero itong gitna ay huwag nyo dadaanan, lalo't na may mereno kayo. Siguradong yan ay mag-i-slide ang inyong gulong. So meron pa naman tayong oras. Siguro idadaan ko muna kayo sa simbahan mga part. Kahit na yung ano, daan lang, para kumbaga sa mga makakapanood nito na gustong pumunta nga dito ay makikita nyo kung ano yung mga, kung saan yung mga dinaanan ko. Nakalabas na tayo ng kalsada mga part. Diretso lang tayo yon. Kapag nakita nyo yung ano, itong karatula na Taysan Proper Rosario Padre Garcia na signage yan, nasa unahan natin, ay malapit na kayo dun sa simbahan ng San Lorenzo Ruiz Parish dito sa bayan ng Taysan. So andyan din mismo yung ano, yung signage ng Bundok Baklas. Ayun, oh, yung nadaanan natin kanina. So yun ang patas na mas malapit kaso malumot. So dito ay ilang metro na lamang. So kalimitan kapag galing labas ng Batangas ay dito dumadaan yung mga riders galing sa malalayo. O ito, okay, ito na yung ano, St. Lorenzo Ruiz Parish. Diretso tayo. Oy, ikot lang tayo. Wow. Ba, ang ganda nito ah. Oh, yan parang may ano, ay sa kampana ginagawa, pero ang ganda, oh. Tapos ang tahimik dito. Tapos kalimitang ano, yung ginagamit ng mga estudyante ng mga nagpa-practice ng mga sayaw. Oh, ikot tayo dito. Pwede na sigurong umikot. Ayan. Okay, so ito yung mga part. Napaka ano dito, kumbaga payapa ang lugar. Ayun, hindi ko na naipakita sa inyo yung ano, likodan ng simbahan na sinasabi ko. Mahanap na lang ako ng ano, ng picture doon sa Google para ipakita ko sa inyo yung itsura ng pinaka background nung pinaka likod ng simbahan. Okay, good morning. Welcome to Taysan, Batangas. Welcome to St. Lorenzo Ruiz Parish.
dito sa Barangay Dagatan, bayan ng Taysan. Napakaganda talaga ng ano ito, ng simbahan yan. Kakatapos lang ata ng misa. So kung napanood yung mga part yung vlog natin nung nakaraan, ay ayun, galing tayo dito. Pero ibang araw na to mga part, kasi nung araw na yun ay medyo tinanghali na tayo ng alis ng bahay at medyo may katiri ka ng araw. Kaya ay nagdesisyon ako na na umuwi na. So ngayong araw na ito ay bumalik tayo dito sa bayan ng Taysan. So dumaan lang tayo dito sa sa simbahan. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga part yung vlog ko nung itong huli, itong susundan nito, ay ilalagay ko yung link sa ating comment section para mapanood nyo. Okay, diretso tayo. So, pinakita ko lang ulit at ayun, dumaan na lang ulit at para dito tayo mag-start mag-vlog. So ang plano ko dapat nung isang linggo mga part, pagkagaling natin sa Mount Baclas, sa pinuntahan natin na napakagandang bundok dito sa bayan ng Taysan, ay after nga nito, nung punta tayo doon, bala ko sana ay diretso tayo dito sa kanan, sa parteng paakyat dito sa bayan ng Taysan. So parang yung way papuntang Lubao, Batangas. Yung kaso nga lang ay hindi ko na diniretso, medyo tanghali. So ngayon ay babawi tayo mga part. So na ito, kumbaga ilang araw na nakalipas buhat nung sinundan itong vlog tong nakaraan. So hindi na ako nakapag-vlog masyado mga part nung nakaraan kasi nga ay dumaan dito sa atin sa Batangas ang bagyong Christine na napakalakas at madaming na salanta mga part. Pinalulungkot man natin ay may mga kababayan tayo na nadaanan ng bagyo at madami din ang nawala ng tirahan at mga binaha. So maswerte naman tayo at hindi tayo naapektuhan. Pero yung tulay na nagdudugsong sa buhat sa paloob or pabukid sa Batangas City papunta sa bayan mga part, yung 4 na tulay sa amin ay sinara nung mga panahon yon. Kaya wala basta-basta na makakapasok o makakalabas ng Batangas City dahil nga sobrang delikado at napakalakas ng baha mga part sa mga tulay. So yun, sa dahilan kung bakit siguro bago ko may upload ito ay isang linggo mahigit na itong susundang vlog natin mga part. So medyo tayo, kumbaga dumaan sa kalamidad. So yun, at sa mga oras na ito mga part at sa araw na ito ay tutuloy natin ang pag-explore natin dito sa bayan ng Taysan. At papakita ko sa inyo yung mga lugar na hindi nyo pa nakikita dito. Although na na naman tayo dito, malimit naman tayong pumunta dito, pero gusto ko kasi yung nakikita niyo din. Alam ko na hindi lahat ay nakakapunta sa lugar namin dito sa Batangas. Kaya ayun, kahit paunti-unti or pautay-utay ay may pasyal ko kayo dito sa amin. So diretso tayo at ako bahala sa inyo mga part. Napakaganda ng mga kalsada dito mga part, na paboritong daanan ng mga nagra-ride papuntang Lubao, Batangas. Dahil dalawang way na pwede nyo daan papuntang Lubao, Batangas. Pwedeng dun sa Tabangaw Lubao Road at pwedeng dito sa Taysan Lubao Road. Pero mas madami dito mga part ang dumadaan kasi paborito ng mga riders yung kurbadahan dito. Napakaganda ng daan dito mga part. Animoy parang nasa Marilaki. Pero hindi ko na sinabi na ganun ang ganun ang itsura, pero napakaganda. Makikita nyo yan
Yan, kukurbada tayo dito. At ayun, i-check niyo sa sa Google Maps yung Taysan to Lubo Road. Nako, makikita niyo mga part na talagang sigsagan ang mga kalsadahan. Okay, dito pa din tayo sa Barangay Laurel. Ang kasunod nitong barangay dito sa Taysan, going to Lubo, ay Barangay Pinya. Then ang sunod dun sa Barangay Pinya ay Barangay Bacau. So dito sa parteng paunahan natin, oy, kitang-kita pa yung yung mga kawayan na halatang nahagupit ng hangin nitong bagyo. Ayan parang halos nawala ng dahon yung mga kawayan dito. So dito sa parteng paunahan natin ay madadaanan natin dito yung tulay ng Bacau. Pero sa pagkakaalam ko ay pagliban itong tulay dito mga part ay Barangay Pinya. Pero hindi ko lang sure mga part makikitama na lang kung sakaling may makakapanood dito na taga dito sa Taysan. Ayan, ang laki ng laki ng tubig Tigil lang tayo. Nasa tabi naman tayo, malawak masyadong daan kaya goods naman kung titigil tayo dito. Okay, silipin lang natin. Ayan, dahil sa malakas at malaki ang naging baha at naging ulan itong nakarang bagyong Christine, ayan, doon sa may bandang dulo ang daming tao. Itong kalimitang itong ilog ng dito sa may Barangay Pinya or Barangay Bacau, kung ano man ang nakakasakop dito, ito yung dinadayo ng mga taga San Josesico at iba't ibang barangay dito sa Taysan, Batangas. Dahil sa maganda nga dito maglaba, kalimitan dumadayo pa talaga dito, hindi lang para maligo, para maglaba din. Tapos kung hindi ako nagkakamali, ang bundok na yan na nasa harapan natin, yung kabila na yan, yung Mount Baclas. Tapos may daan pa dun sa kabila, sa patas doon na ayun ang way papunta sa Lubo, Batangas. Kasi itong daan ito ay kukurba pakaliwa tapos kakanan, abot dun sa may bundok dun sa kabila. Medyo malitlit ng baha, pero sa personal mga part ay natitiyak ko na medyo tumaas ang baha kasi dito sa parteng ibabaw ay may bakas ng pinag-agusan ng baha. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow. Okay, ang dami pa nagdatingan ng part. Mga naka Hilux. Yung gusto kong kotse, pero hanggang gusto lang. Tapos ang dami pang nagpupuntahan. So, mga kakarating lang. Ang dami doon. At napansin ko dumaan si kung nakikilala ninyo si Batang. Yung vlogger dito sa amin sa Batangas. Ay ayun, dumaan yung kanyang tatayan si yan nakamotor mismo. Yan, si Paring Dayo. Hindi ko lang sigurado mga part kung kasama niya doon sina Batang. Tapos ang ganda nung yung Hilux ata o Raptor yun na kulay pula. Pero ang gusto ko mga part talaga kulay blue. Magkakameron ako niyan. Tapos yun, dami na nanliligo. Yung kagaya na nasabi ko kanina ay ang daming nagpupunta dito para magligo at para maglaba. Ayun, kasi
Sino ba naman ang kung merong ganito kayo sa lugar ninyo na ilog, aba, mas maganda dito maglaba kaysa sa dun sa atin na ano, na yung sa poset, sa gripo, naku, hindi tayo basta-basta pwedeng madami ng gamit na tubig kasi mas mahal ang ating babayadan. So yun, diretso tayo. Napakaganda ng lugar dito, ang ganda ng tulay dito. Ang pangalan ng tulay na ito ay ayun, Bacau Bridge. Pero sa pagkakaalam ko mga part ay Barangay Piña pa itong ating dadaanan bago pa ang Bacau. Pero hindi ko alam kung bakit Bacau Bridge na ang tawag dito. Pero siguro itong ano, itong ilog na to ay tatagos dun sa Bacau, kaya ayun. Diretso ulit tayo mga part. Medyo kumukulimlim na, medyo lumalakas ang hangin. At ayun, kaya tinigil ko na yung ano, pagpapalipad ng drone. Gusto ko pa sana na madami akong aerial shots dito. Ay kaso nga lang mga part, ay medyo natakot ako. Doon sa parting yun kanina, na doon ako nakatingin sa monitor. Tapos may ginagawa ako, yung inaayos ko yung settings. Hindi ko alam na hawak-hawak ko pala yung pinaka controller, yung pinaka joystick ay umano pala, bumababa at saka umiikot. Buti at napatingin ako, malapit na dun sa sanga. Sana ay bagsak dun sa tubig, dun sa ilog. Ako, dilikaduhin na naman. Kaya isang pangitain na yon na kailangan na itigil. Ibaba na agad yung ano, ating drone. So ayan, nakataas na tayo dun sa baba, yung pinanggalingan nating ilog. Yan, medyo ano na ito, dire-diretso ng pataas. Maganda ng mga kurbadahan dito mga part. Halos dito na nagsisimula yung mga magagandang kurbada. Masiraan na ata to. Okay, yun, kapatid ni Blossom. You'll always believe my eyes, crying on my pillow. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Okay, welcome to Barangay Bacau dito sa bayan ng Taysan mga part. Kung may naririnig ako ditong agos ng tubig, you know, ewan ko lang kung naririnig ninyo, pero siguro dito nanggagaling yung kaninang ano, yung ilog dun sa nadaanan natin dun sa may tulay. So diretso ulit tayo mga part. Napakaganda ng ano dito. Para no, kitang-kita naman nyo na kahit napababa ito ay mukhang ano, hinangin din talaga ng ano, ng bagyo, inabot ng ano. Akala ko dati ay safe kapag andun ka sa ano, sa likodan ng mga pabundok ko, pero hindi pala. Nasa itsura nila ng ano, na talagang naubusan sila ng mga dahon. Okay, diretso tayo. Okay, kitang-kita nyo naman napakaganda ng mga kalsada dito. Sinubukan ko ulit magpalipad ng drone, kaya tumigil ako doon. Kaso ayan, hindi ko alam kung ito nakaka-apekto, itong kumbaga yan, yung tower na yon. Masama ang signal, nawawala ng connection sa controller ko yung drone, kaya binaba ko na din agad. Ayaw ko kasi na baka mag-disconnect dito sa pabundok. Ay nako po. Oh, ang lamig dito mga part. Huwag naman sanang abutan ng ulan, pero yan, kita nyo sa sa bandang itaas, sa langit. Maulap. Okay, nagpapago, bakit kaya? Ay, naku, isa pa din dito. Baka kaya pangit ang signal talaga dito. Oh, napakaganda.
Yan o, kalimitan ditong tinitigilan ng mga nagra-ride. So, ang ganda o. Lalo na yun o. Yun yung Bundok Maynila. Nakarating na tayo dun mga part. Tapos ito yung ano, yung kanilang pinaka landmark. Shout out. O, nasa parting kabundukan na tayo. Ilang kilometro buhat dito mga part ay mararating na natin yung pinaka boundary ng bayan ng Lubo. So siguro hanggang doon lang tayo or bago sumapit noon. Tapos babalik na tayo. Oh, grabe ang mga ano. Yung kawayan na ubusan na ng ano, ng dahon. Oh, lamig. Ang lamig ng ano, ng simoy ng hangin. Oh. Kita nyo yung kurbadang ito. Wow. Mapapabangking ka dito pero dahan-dahan lang. Mga sira ang ano, pero ang alam ko sadya na yung sinira. Hindi naman siguro yung dahil ng bagyo. Oh. Do. Kaya mas paborito ng mga nagra-rides dito dumaan. Oh, hindi na ako makahapit mga part. Takot lang akong bumangking. Pero sa personal ang ganda oh. Oh. Grabe oh. Kita nyo mga kurbadahang yan. Oh. Kita nyo yan oh. Oh. Dati hindi pa ganitong itsura nito nung ako yung nagpupunta dito. Ayan, mapapadaan tayo dito mga part. Pakatigil nga, kaya lang. Yan itong tinuturo ko ito, may puno ng sampalok. Teka lang, siguraduhin ko lang walang sasakyan sa likodan. Pabalik tayo. May konting kwento lang ako. Dito tayo. Oops, munti ka na may. Tigil tayo dito, tatambay tayo mga part. May konting kwento lang ako sa inyo. Ayan, ayan. Dito tayo mismo. Ayan. Ayun. Malaki ang kinalaman ng puno ng sampalok na ito. Tabi-tabi po. Papakita ko lang sa inyo kung anong view dito bago ko simulan yung aking medyo konting kwento lang. Ayan o. Pabalik yun. Yung takbo na sasakyan pabalik sa ano, bayan ng Taysan. So ito yung ano, yan, papunta yan sa boundary ng Lubo. Makalampas yan sa may sigsagan ay Lubo na. Napakaganda ng daan dito ano. Kwento ko lang mga part. Balik tayo dun sa ano. Alam nyo ba mga part na nung nag-umpisa pa lang ako ay ito mismo pwestong ito, ito mismo kinakatayuan natin. Ayan. Ito yung aking malimit puntahan na lugar dito sa Taysan. Nung nag-umpisa pa lang ako mag-vlog, mula sa Batangas City ay babiyahe pa ako papunta dito sa Taysan. Dito pa mismo sa pinakadulo dahil yung likod nga natin, kagaya na sabi ko kanina, ay boundary na ng ano, ng Lubo. Makalampas dito sa sigsagang yan, mga dumadaang jeep, mga biyaheng Lubo yan. Dito pa mismo sa pinakadulo kung saan kakonti yung taong dumadaan, yung mga paila-ilang sasakyan lang. Kasi nga napakamahiyain ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung aking vlog. Hindi ko alam kung paano ko mag-start, kung ano yung aking sasabihin. So buhat sa Batangas City, abot pa dito, nag-iisip ako kung ano yung mga sasabihin ko sa aking vlog habang bumabiyahe. Yun, napakahirap ng ginagawa ko dati kasi nga mahiyain ako. Ngayon naman mahiyain pa din pero medyo nabawas-bawasan. So kagaya na sabi ko kanina na itong lugar na ito ay isa sa mga nagpaano sa akin, yung mga nagpatanggal ng kaunting hiya. Kasi dito ako malimit talaga bumalik. Dito ako nagba-vlog. Kahit intro lang ng vlog ko, dito ako pumupunta. Para lang may intro agad ako kasi ang ginagawa ko noon halos hindi naman ako nagsasalita sa aking mga vlogs. Kung gusto niyo kung may interest kayo na makita yung aking mga vlog, ay hindi ko naman yung mga vlog ko dati, hindi ko yun pinapawi, dito pa din sa ating YouTube channel. Binabalik-balikan ko pa din yung mga una kong video na ayun, medyo kumbaga nakakahiya.
Good day mga part. Today andito tayo sa Taysan, Batangas. Bale, susubukan lang natin ating nabiling bagong action cam. Bale, nakabili tayo ng action cam na SJ6 Legend. Bale, ito lang muna ang ating nakayanan kasi medyo mahal pa din kasi ang GoPro. Medyo ito lang ang nakayanan na ating budget, kaya okay na din to at maganda din naman ang quality ng kanyang video. Para sa kagaya kung nagsisimula pa lang sa pagmamotovlogging, sulit na din ito. Bali, samahan nyo ako ngayon. Susubukan natin itong ating bagong nabiling action cam. Samahan nyo ako sa aking pamamasyal. Pero hindi ko talaga pinapaway kung basta medyo may konting kaibahan na buhat nung nagsisimula pa lang ako hanggang ngayon. Kumbaga kahit pa paano naman ay nagkameron ako ng improvement sa aking ginagawa. Hindi ko sinasabing magaling ako mga part, pero kung makikita nyo yung mga video kong ginagawa dati sa video kong ginagawa ngayon, ay may konting pagkakaiba naman. Medyo kumbaga nag-improve tayo. Biruin nyo yun, napakalayo ng binabiyahe ko, makarating lang dito kasi walang tao, walang makaka-interrupt kasi nahihiya nga kapag nakikita ng tao. So ayun, nakalauna naman ay kahit na may mga tao nakakapag-vlog ako, basta wala namang pakialam pagdating sa ganun. Medyo minsan tinatawanan ng iba kung ano yung pinagagawa, pero tinatawanan ko na lang din sila. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.